So mga kababayan, umeepal na naman po itong pinaka-ahas, pinakabantay sa lakay, at pinakatrapong politiko sa balat ng lupa. Itong si Bansot, si Aling Maliit. Alam nyo, no, mukhang nahalata na po natin na may mga bakas pala ni Gloria itong mga kaguluhan na nangyayari po ngayon sa PBBM admin. Tatay-tahimik lang tumbuhakan ng inang ito, yun naman pala, tsumitsyempo lang pala. So buti na lang mga kababayan, walang pumapansin. Oh, so ito nabalitaan to nung nakarang linggo pa. Buti na lang kamo, hindi pinapansin ng media o kaya ng mga tao kasi nga walang kwentang tao. So tinan nyo to ito yung bagong drama niya, sabi niya dito. GMA, binunyag tangkang pagsingit ng flood control funds sa 2026 budget sa distrito. Sa distrito niya, di ba kasi congresswoman pa rin po ito, no? Ewan ko ba kung sa mga taga Pampanga, ba't binoboto nyo pa to? Tanga ba kayo? So, tingnan nyo ito, sabi dito. Kasi alam naman po natin mga kababayan na mainit po talaga na usapin yung insertion. So ngayon, ito si Gloria mga streetwise, no? Na biglang sumisingit ngayon na, ay ako rin. Dito sa lugar namin, may insertion. Nobody cares! Walang may pakialam. Puta. Ay mo. Kago no? Walang yan. Ano ba bang gusto mo? Di ba? Naging presidente ka na ng Pilipinas. Putang na nangangarap ka pa rin maging house speaker? Hindi pa ba sapat yung ginawa mo katarantaduhan nung ikaw yung presidente ng Pilipinas? Alam niyo mga kababayan ako, ilang taon na ako, 40 anyos na ako eh. Yung pinakamahirap na parte ng buhay ko, panahon ni Gloria. Doon ko po talaga naramdaman na bagsak talaga yung pamumuhay ko noon, nung panahon ni Gloria. Puti pa nung panahon ni FBR, medyo bata pa ako noon, medyo okay lang, di ba? Yung kay Gloria mga kababayan, grabe yung paghihirap ng mga Pilipino noon. Pinakamataas po na kurakot nung panahon ni Gloria. May data po niyan tinanig sa internet, sa trading economics. Pinakamataas po na insidente ng korupsyon panahon ni Gloria. Pangalawa kay Digong. Hindi, may data niyan. Pinapakita ko palagi yan eh. Ito yan yung hindi madibang ng mga bobong mga DDS eh. So, tinan nyo, sabi niya dito, no? May Apple talaga to, no? Putang ina talaga nito. So, sabi dito, ibinunyag ni dating Pangulo at incumbent Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang pagtatangka umanong maisingit ang 100 milyong halaga sa flood control funds sa kanyang distrito sa ilalim ng 2026 Appropriation Bill. General Appropriation Bill. So, ibig sabihin nito mga kababayan, ang gusto palabasin dito ni Gloria Macapagal Arroyo, no? Mayroon pa rin pong insertion na nangyayari sa 2026 budget. Di ba? Pasimple lang eh, no? Pasimpleng patama lang eh. So sabi dito, during the discussion of the committee amendments of the House GAB for 2026, we were informed of an attempt to allocate several hundreds of million flood control funds to the second district of Pampanga, sabi ni Arroyo. Isang Facebook post. O sabi niya para sa Facebook post, alam niyo mga kababayan, ang gusto palabasin dito ni Gloria Macapagal Arroyo. No, 2026, ito yung nakita ko eh. Ang gustong palabasin dito ni Gloria Macapagal Arroyo, ano ba yan? Wala na nga si saldi ko. 2026 budget, bakit na insertion pa rin? Yun nga lang mga kababayan, ng point natin dito, ito nakakatawa sa report na to eh. We are not the ones who induced that proposed allocation. We thank the Appropriation Committee for removing it in the committee report. Dagdag pa ni dating Pangulo. Ito malupit. Hindi naman dinitali ni Arroyo ang mga proyekto. So putang ina, chismis na naman po ito. Katarantaduhan mo na naman, Gloria. Gago talaga, no? Alam niyo kasi mga kababayan, walang problemang umepal ang isang tao sa politika kung dati kang presidente. Kung matino kang presidente dati. Kung namimiss ka ng mga tao. Di ba? May mga nakakamiss pa ba kay Gloria? Ay, si Gloria, namiss namin yan. Wala eh. Si Mike Defensor lang ata, no? So alam niyo mga kababayan, no? Ang nakakatawa kasi dito, no? Si Gloria po yung isa sa mga dahilan kung bakit nakakagulo ngayon.
So, tandaan po natin, no, ito 2023. Wala pang isang taon si PBBM. Arroyo denies co-op plot against Romualdez after demotion. Ito, alam na po natin yung nangyari dito. Dito po nauso yung tambaluslos ni Sara Duterte. Dito yun nung na-demote nga itong si Gloria. Yan di ba? Sa iwang imbasyon, do not be tambaluslos. Sa hindi lang po nakakaalala, nung 2023 mga kababayan, nagplano po kasi ng kudeta itong si Gloria Macapagal Arroyo para palitan nga po si Martin Romualdez. Nagkaroon pa sila ng meeting nila Dong Gonzales doon po sa Japan ata or sa Korea, di ba? Ang problema, may mga tsumutsu na, hoy, Speaker Martin, si Gloria, nagmi-meeting doon kasama ibang congressman. Gusto ng kudeta. Papalitan ka. Alam niyo ang point natin dito, anong dahilan ni Gloria para maging House Speaker ulit? Simple na naman yun kasi si Gloria mga kababayan, pro Duterte po yan. So gusto kasi nilang maging puppet si PBBM ng mga Duterte pa rin. Ang nangyari, nabisto po ni Martin Romualdez na itong si Gloria pala ay gusto palang maging House Speaker. At ang pinaka-worst case scenario dito ay mag-file po ng impeachment complaint kay PBBM. So, dinemote. So, dahil po sa demotion po na yon, doon nga po, mausing tambaluslos. Di ba? Kaya nga ako binibigyan ko ng credit si Martin Romualdez kasi in the first place mga kababayan, no? Si Martin Romualdez po kasi yung naging shield ni PBBM dyan po sa Congress. Hindi natin pwedeng i-deny yun kasi totoo talaga yun. Di ba? And by the way, mga kababayan, ito pa. No? Yung katarantaduhan ni Gloria mga ka-streetwise, ito, sino ba yung mga maingay ngayon? Di ba? Isa sa pinaka-maingay ngayon, itong si Mike Defensor. Di ba? Arroyo loyalist po ito. Kasi mga kababayan, appointee pala ni Gloria ito, ang dami niya palang naging posisyon sa gobyerno pa ni Gloria. So, ano siya? Malacanang chief of staff pala siya ni Gloria, no? Saka napunta natin yung profile ni Mike Arroyo, ni Mike Defensor. Yan, so ito ito yung profile ni Mike Defensor. So, ito una, siya po ay tingnan nyo inutil talaga to no? So, unang-una, Malacanang chief of staff, 2006 hanggang 2007. Tapos, 2004 hanggang 2006, Secretary of Environment and Natural Resources. DNR ba to? DNR nga, no? Tapos, naging chairman din po siya ng HUDCC, 2001 to 2004. Ang dami niya posisyon sa gobyerno pala. Di ba? So, ngayon, alam naman po natin na ito po si Mike Arroyo nga po, Gloria Macapagal Arroyo loyalist. So, isa po siya sa mga ginagamit ni Gloria ngayon para po manira sa gobyernong ito. Ang ingay, di ba? Ang ingay. At bukod dyan mga kababayan na nakakagulat dito, itong si abogado ni Saldico. Ito nabasa ko to Ito So mga kababayan, nabasa ko po ito sa Vera Files. Arroyo lawyer. Iyan ang aso ko, di ba? Arroyo lawyer. Di ba? Vacant to be converted before Jamie steps down. So nung binabasa ko nga itong report ng Vera Files, nabasa ko to dito. Saan na ba yan? Ito But the Arroyo's lawyer, Roy Rondain, told Vera Files, so, ibig sabihin mga kababayan, si Roy Rondain pala, abogado ng mga Arroyo. At si Roy Rondain din pala, siya rin pa yung abogado ni Mike Arroyo nung kinakasuhan po siya doon sa CARP. Naalala niyo yun, yung absuelto ata si Mike Arroyo doon, no? So, siya rin po pala yung abogado ngayon ni Saldico. Ayun abogado ng mga Arroyo, abogado rin po ni Saldico. So dito natin makikita mga ka-streetwise na yung bakas nga po ng babantot na pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo, pakalat-kalat lang po na parang tae, dito po sa nangyayari kaguluhan nga po sa PBBM admin. Na akala mo tatay-tahimik lang, yun pala, tumitira ng patalikod.
Gago nga to, no? Ahas po talaga to si Gloria eh. Di ba? Hindi siya rektang tumitira. Hindi siya rektang sumisira sa administrasyon ni Marcos. Pero tinatagalaw niya po yung mga galamay niya. Di ba malupit? No? Ahas talaga to. Di ba sabi ko nga kanina mga kababayan, wala naman problemang ikaw po mangialam sa gobyerno kung dati kang presidente. Kung naging matino kang presidente. Di ba? Parang di ba? Parang siguro nakita siguro ni Gloria na puta si Marcos lumalaban na. Kasi di ba yung pinakamaingay po talaga dati nung nakaraan, si Digong. Di ba siya po yung ex-president na sobrang ingay na wala naman sa hulog. Pero ano nangyari? Kulong. So alam ni Gloria po yan. Di ba? Marami pong pagkakataon po mga kababayan no, na andyan na po si Gloria sa tabi-tabi. For example, nung nagbobotohan sila ng impeachment complaint laban kay Sara, sinadya po ni Gloria Macapagal Arroyo na hindi po umattend ng sesyon. Sinadya niya na wag umattend para makaiwas. Di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po ba? Ano pang masasabi nyo nga po dito sa pagiging bantay sa lakay at yung tiyempo ng pumanuklaw ni Gloria Macapagal Arroyo dito po sa PBBM admin. Putang, gago nga to no? Dati naging advisor pa nga ni PBBM yan. Tinan nyo, tinanggal. Kasi nga, nakitang traitor. Di ba? So yun no, so paki-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At di naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.